by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Asa si Bingbong? Bong! Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Dili mo hindi dapat ato agianan. Lahi ato agianan. Wala yung mga wala lagi warang. Bong, Bong, just Bingbong. Ayan o. Diyan ka na pa. Masakay tayo lahat dyan. Ayaw ka magsama kayo dito ay magkaroon ganyan. Lakaw na, ayaw, inikipon ng bata, ayaw sila. Ha? Yung si Betty. Ano na kayo doon? Oo. Nahuwara ang bata. Ate Lilia. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? So to me now, the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. General naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso pinag-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo na. No? And then, hindi pa kayo na, ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedure process, here we are being issued the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman to, sir? Sir. There's naman doon blooper, puro pagdating sa trial gan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case? At that time, ninyo made the arrest. So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Kaibigan tayo, galing ako gobyerno. As per PCO sir statement, ICC daw po yung reason kung bakit yung arrest warrant ng ICC yung reason bakit daw po inaresto si dating Pangulong Duterte. Well, as of now, we have not seen a copy of any warrant of arrest, whether coming from the Department of Justice, from our local courts, or from the ICC. We have not seen a copy of said warrant. Nagkakaroon ba sir I had an occasion to talk with Ambassador Lacanilao, and he told me that there is, but he never showed it to me. Kung sana meron, hindi sana pinakita sa akin. Meron ba sir magiging difference yun kung pinakita or hindi? I mean, meron ba silang... Well, kung talagang meron, di pakita mo. That's the best way to prove the existence of the warrant is to show the warrant, but hindi pakita. So as of now sir, illegal arresting yun yung nangyari? Sa tingin ko, kung walang warrant ka pa rin, yung illegal. Thank you sir. Makibigay yung pagkain ha, yung pagkain. Pagkain. Mga sundalo, minahal namin kayo. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaya nga.
Baka, no? Antayin na po natin. Importante sa akin dito ngayon. Doc Agnes, importante sa amin. Oh, kandun siya. Oh. Siya may adan na, pero hindi niya pinakita sa akin yung warrant of arrest. Kailangan talagang bantayan. Yan naman po pinangako ko. Pangulo. Ang liwanag ang sabi sasama ka sa poste, sabi sa ako. Makita niyo siya. Nakita ko lang sa video. Alam niyo po kung saan dinala? Hindi pa namin alam. Yun po ang hindi pa namin. Sir, ano na pong next step po niyan, sir? Saan po kayo Pero papunta of ngayon? course, sumusunod naman sa batas ni Pangulong Duterte. He is 8 years old po. 8 years old na po si tatay. Ginawa lang yan. Trabaho Bill niya sa Prame. para sa Prame siya. Surprise pa kami. Kasi ang lawyers arrest na ginawa I think nandun siya kasama na yata si... ina-expect na po namin. Marami na po kaming naririnig ng mga nakaraang araw. Sabay po ba kayong dumating sa Bongko? Hindi. Hindi nga ako pinapasok dito eh. Okay. Actually, pinagbawalan kami. Doktor, kasama ko yung ambulansya. Dahil importante nga sa akin yung kalusugan niya. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Samantala sabi niya kung Ginawa yung pass namin. Hindi kami pinapasok. Hanggang VIP, sir, hindi kayo pinapasok. Hindi kami pinapasok. Hindi kami, mga doktor niya yun. Dala namin yung ambulansya. Anyway, sa mga kababayan ko, hinahon muna kayo. Tayin muna natin, alamin muna natin yung katotohanan. Yun lang pong pakiusap ko sa inyo lahat. Siguraduhin muna natin na ligtas at maayos ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Pakilinaw, anong estado ngayon? Inaresto o hindi? Hindi ko po alam. Hindi namin alam dahil hindi po kami pinapasok. So, upon arrival ba, Sen? Upon arrival Diretso po, na? hindi ko kami magkasama. Nagbalikan lang po ako nung overnight lang po. Pero He was taken sinundo at po siya? custody, sir? Sinundo siya, Sen, from the Nasa custody siya ngayon ng PNP. Saan po dinala? Nasa PNP. Pupuntahan na namin. Hanapin namin. Hanapin namin. Dito po kami ngayon ni Dr. Agnes. Sisiguraduhin lang namin na maayos po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Actually, schedule po siya bukas ng medical check-up niya. May gagawing procedure sa kanya bukas. Dito po sa hospital, sa Cardinal. Kaya po siya tumuloy at kailangan niyang magpa-check up talaga. Regular check up. Si Dr. Agnes, siya po yung personal physician ni dating Pangulong Duterte for the last 20 years. Dito po kami, si Secretary Bello. Kaya lang, ayaw kami papasukin. Ayaw kami papasukin. Alam niyo, nakakalungkot. Sabi ko nga sa mga pulis, paparesto nila yung taong ginawa lang ang trabaho niya para sa bayan. Sinakripisyo niya lahat. Totoo yung sinabi niya. Ginawa niya po ito para sa ating mga anak. Tayo na natin. Hindi kami makapasok. Pinagbawalan kami pumasok. Kinansel lahat yung pass namin. Baka, no? Antayin na po natin. Importante sa akin dito ngayon. Doc Agnes, importante sa amin. Oh, kandun siya. Oh. Siya may adan na, pero hindi niya pinakita sa akin yung warrant of arrest. Kailangan talagang bantayan. Yan naman po pinangako ko. Pangulo. Ang liwanag ang sabi sasama ka sa poste, sabi sa ako. Makita niyo siya. Nakita ko lang sa video. Alam niyo po kung saan dinala? Hindi pa namin alam. Yun po ang hindi pa namin. Sir, ano na pong next step po niyan, sir? Saan po kayo Pero papunta of course, ngayon? sumusunod naman sa batas ni Pangulong Duterte. He is 8 years old po. 8 years old na po si tatay. Ginawa lang yan. Trabaho Bill niya sa Prame. para sa Prame siya. Surprise pa kami. Kasi ang lawyers arrest na ginawa I think nandun siya kasama na yata si... ina-expect na po namin. Marami na po kaming naririnig ng mga nakaraang araw.
Sabay po ba kayong dumating sa Bongko? Hindi. Hindi nga ako pinapasok dito eh. Okay. Actually, pinagbawalan kami, doktor, kasama ko yung ambulansya, dahil importante nga sa akin yung kalusugan niya. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Ginawa yung pass namin. Hindi kami pinapasok. Hanggang VIP, sir, hindi kayo pinapasok. Hindi kami pinapasok. Hindi kami, mga doktor niya yun. Dala namin yung ambulansya. Anyway, sa mga kababayan ko, manginahon muna kayo. Tayin muna natin, alamin muna natin yung katotohanan. Yun lang pong pakiusap ko sa inyo lahat. Siguraduhin muna natin na ligtas at maayos ang kalusugan ng ating Pangulong. Pakilinaw, anong estado ngayon? Inaresto o hindi? Hindi ko po alam.